Ay nuko, sa sobrang dami nga namin gamit dito sa bahay, hindi na namin alam kung saan namin pagsisisiksik. Kaya naman naisipan namin magayos dito sa harapan namin, tapos yung mga hindi na kailangan gamitin, pamimigay namin. Kung meron kayong natipuhan dyan sa mga inaayos ko, pakibilugan na lang. Wey, talaga naman nakakasakit ng buntok dahil hindi ko na alam kung anong ayos ang gagawin ko, anak syuta. For today's ganap nga, wala naman kaming aliwang ganap kung hindi lang dito sa bahay. Kaya naman kinaumagahan, nag-aya nga ako kay Bebo na magpunta nga kami ng Talipapa. Alam nyo, malambat-lambat na rin talaga. Simula nung hindi kami nakabili ng mga fresh na pagkain. Paano ba naman? Sino nga abutan mo na magtitinda ng fresh na pagkain? Alas 5 ka nang nagigising, anak syota. Maawa na nga kami sa adobo, minudo, apritada. Kaya sabi sa akin ni Bebo, baka pwede daw mag-inihaw kami na liempo. Kaya naman yun na nga yung binili namin. Tapos wala naman na kaming ibang gagawin kung hindi umuwi na rin. Kauwi nga namin dito sa bahay. Sabi ko sa kanya, siya na yung mag-asikaso ng uulamin namin. Tapos ako naman magliligpit nga dito sa harapan. Nagtatanggal ko na rin yung mga upuan na hindi naman nagagamit at nakatambak lang sa aming gilid. Tapos tinawag ko nga sila Apple para mapagtulong-tulungan na nga dahil napakarami nga namin tambak. Actually, ngayon ko na lang ulit ito naharapan gawa nga na sobrang kabisihan namin. Sa pinaghihirapan kong isipin talaga, ito nga harapan namin na punong-puno na ng mga sapatos, tsinelas at saka sandal. Ewan ko ba? Siguro yung sandals ko, 52. Yung sapatos ko, 38. Yung tsinelas ko, 94. Anak syuta. Ang mahirap doon, dalawa lang yung palagi kong sinusuot. Diyos ko. Nga, itong mga pang-exercise ko, talaga naman nangula po at talagang inalikabok na lang dito. Nakalimutan ko na rin kasi mag-exercise. Natandaan ko, huling exercise ko, 3 months ago pa yata. Ayun, rugo. Parang hindi na kasi itong harapan namin. Nagbumukha ng bodega sa raming ang damit at kung ano-ano pa. Pati na lang din talaga, sila Ditchy at Apple wala nga pasok ngayon kaya meron nga kaming katulong. Maisalasan na nga namin lahat ng gamit dito sa harapan. Pinatakpan ko na nga dito kay Bebo lahat nga ng mga saksakan. Ngot ngayon ko lang din nalaman, meron pala kaming pressure washer, anak syuta. Nutulungan pa nga ako niya ni Bebo ng mga oras na yan. Pero sabi ko sa kanya, huwag ka nang tumulong at i-marinate mo na lang yung liempo na makakain na tayo maya-maya. Ako naman pinagbobombet ko na ito pati yung mga gate namin na talaga naman pinamugaran na yata ng mga gagamba. Nagbobombet nga ako dito sa garahe namin. Ito naman si Bebo at Badjay, nagpaparikit na nga sila. Hirap na hirap nga to si Bebo magpaliyab o magpabaga. Pero okay lang yan, fantasy mo yan, kaya gawin mo. Naman, enjoy na enjoy ako dito sa pagpa-pressure washer. Yung ko lang din kasi napagtanto, nakulay puti pala ang design nitong tiles namin. Tinanong ko nga to si Bebo kung kailan niya nabili itong pressure washer na to. Sagot nga niya sa akin noong 2023 pa. Anak syuta, saan niya to tinago? Kung alam ko lang sana na meron kaming ganito, sana hindi bumubugal tong harapan namin. Bukod nga dito sa lapag, pinagbobombet ko na rin pati yung pader at saka itong pintuan namin. Iyang-iya na ako sa mga kumakatok na rider sa amin. Diyos ko, sobrang dalumdum na hindi na nila ako makita. Makapagpaliyab o makapagpabaga na nga to sila Bebo, sinimulan na rin naman nila mag-ihaw nitong liempo. O diba? Para lang kami nasa staycation. Yari naman din ako magbombet dito sa garahe namin. Tapos pinalimas ko na rin kay Apple yung mga natitirang tubig nang matuyo na nga. Tapos ko maglinis, patapos na rin naman mag-ihaw itong si Bebo. Sabi ko nga dahan-dahan, baka ikaw ang masunog. Sabi niya nga sa akin, patapos na iniihaw niya, kinuha ko na nga itong kanin at dito na lang kami kakain dahil ayoko na mag-urong. Diyos ko, na akong kapagal. Ano naman kasi silang maliit na kubo dito sa harapan, kaya dito na lang kami kumain. Actually, si Bebo yung may-ari ng kubo na to. Talagang pinagawa niya yan, hideout niya yan sa akin nung panahon tinatakasan niya pa ako ng inom. Sabi ko nga sa kanila, pwede naman pala araw-araw kumain na lang kami sa dahon ng saging para wala na nag-uuro. Kaya lang, kawawa naman rugo yung saging nila Bebo. Aanim na lang ang bulong, tinanggalan pa ng isa. Tapos nga noon, pahapon na rin nung mga panahon na yan, kaya sabi ko kay Bebo, mauna na ako maligo sa kanila. Magabon at bumuburak na nga ako, kaya kinuha ko na itong paborito kong sabon ng Beauty White na may 10 times whitening. Loko. Isang pack, napakarami ng laman niya. Kaya naman sa mga magtatanong kung bakit ako pumuputi, yan ang aking sikreto. Ikaw ba namang meron 10 times whitening na sabon? Yan na din ang ginagamit ni Bebo dahil sa lahat daw ng ginamit niyang sabon, dyan lang siya pumosyaw. Nga sa mukha ko, ginagamit ko rin yan. Pero fast forward, pagkatapos ko maligo, kanya man, fresh kong fresh, oh.
Ayan, akshuta, ganito pala ang pakiramdam ng hindi ka gumagabon. Skincare na nga ako ng lupa ko at pagkatapos nga nun, syempre, kailangan mabanglo tayo. Gamit ko nga itong Mystery Scent in the shade of rose. Check nyo lang yan bago gamitin. At sa akin, kinabukasan, amoy rose pa din talaga ako. Pagka vanilla nga yan na matamis at kung gamitin ko nga yan, talaga naman pinanliligo ko. Ay, maniwala kayo sa akin, sobrang bango niya, nilang taong ko na yan gamit. Tapos nga nun, lagi kong binoblow dry itong aking buhok para maiwasan nga yung pagka-dry. Magpapahaba na kasi ako ulit ng buhok dahil alam nyo naman malapit na akong ikasal. Ah! Ari nga noon, kinuha ko nga saglit itong laptop ko dahil napakarami ko ang email na kailangan ayusin at tapusin. Habang ako nga ay nagtatrabaho pa. Ayan si Bebo, manggatalyamu bulditingalti, anak syuta. Yun lang naman. Salamat! Meron ako nilalaro na ang pangalan nga ay Diamond Game. Sa kahit hindi pa kayo naglalaro, basta mag-register kayo, may ayuda kayo sa akin. Sobrang daling maglaro dito at ganyan talaga kalaki yung inaabot. Kaya naman yung link andyan sa may comment section.